Hello mga mi, magandang araw. Welcome sa day 2 ng aming weekend getaway dito sa Patar, Bolinao, Pangasinan. Linggo ngayon at inaabangan na namin ang pagdating ng pinsan ko dahil inaya ko rin siyang makijoin sa amin dito. Habang wala pa sila, naisip ko rin na mag-ihaw na lang para sa lunch. Kaya dumiretso muna kami sa palengke para mamili ng mga lulutuin. Bumili kami ng lempo, pork chop at syempre yung mga kailangan sa pagluluto tulad ng toyo, suka, kamatis at ketchup. At umabot nga yung total bill namin ng 941 pesos. Meron pala kaming nabiling banana ketchup. Tapos hindi siya kilalang local brand pero umabot ng 150 pesos. Medyo mahal siya compare sa binebenta dito sa mga regular na tindahan. Pero what do you expect? Nandito ka sa bakasyon kaya medyo talaga mahal yung mga binebenta dito. And for the experience na rin naman, nung makarating kami dito, inasikaso ko na rin kaagad yung mga lulutuin ko dahil hindi pa kami nagtatanghalian. But quick story lang, originally kasi kasama dapat dito ang mga kaklase at kagrupo ko sa thesis. Ang resort na ito ay pagmamay-ari ng pamilya ng isa naming kaklase at siya mismo ang nag-recommend dito na kami mag-celebrate pagkatapos ng final defense. Ang totoo kasi niyan, last year pa lang, binubuo na namin yung bakasyon na to or bago pa nga namin gawin yung thesis, napag-usapan na namin yung planong to. Kasi ito sana yung magiging reward namin sa lahat ng pagod. But anyways, habang naghahanda ako, napansin ko rin na marami palang bunga ng mulberry dito sa resort. At dahil mukhang wala namang kumuha na rin ako ng kaunti at ang sarap pala niya. Ate Kate, kung napapanood mo man ito or kung mapapanood mo man, salamat po. Pasensya na po, hindi ako nagpaalam sa inyo. So, mabalik tayo. So, ayun na nga, hindi siya natuloy. Tapos, 3 beses kasi na-move yung schedule ng final defense namin. Ang original na getaway talaga ay July 4. Pero dahil na-move yung schedule namin sa final defense, which is June 13 dapat, ay na-move siya ng June 30. Nagbago ang lahat ng plano. Bukod kasi doon, marami rin sa amin na nagkasakit. Halos lahat nga kami ay working student. Simula first year hanggang ngayon, iisa lang din pala ang block namin. Kaya magkakasama na talaga kami sa buong college journey. At ngayong papasok na kami ng 4th year, malamang magkaklase pa rin kami. Sa dami ng revisions, meetings at sabay na trabaho at pag-aaral, talagang nakakapagod ang thesis. Hindi talaga madali ang proseso, pero mas maganda lang din ngayon ay madali nang maghanap ng RRL or madali nang maghanap ng related studies at references online kumpara noon. Sa panahon kasi namin, sa panahon, napaghahalataan yung edad. But anyways, habang nililipat ko pala tong ulingan, napansin ko na parang ang gaan niya. Kaya pala, hindi ko pala naisama yung kanyang legs. So anyways, dito na rin pala kami nagluto. Actually, may in-offer naman na kalan ang may-ari ng resort. Pero mukhang ubos na yung gas. Naiya na rin kaming magpabili pa. Kaya naisip ko na lang na gamitin ang mga ihuan na available dito. Habang busy ako sa pag-aasikaso ng isang kalan, hindi ko na malaya na may nauna pala akong nakasalang. Ayun, nasunog siya. Pero okay lang yon. Naubos rin naman yan after. Eksaktong 12:00 na ng tanghali kami natapos. Kaya ayun, kumain na rin kami at naghanda para sabay-sabay na kaming kumain. At masasabi ko talaga, iba yung pakiramdam ng kumain sa tabi ng dagat. Ang presko kasi ng hangin, tapos tahimik pa yung paligid dito. At maganda rin syempre yung tanawin. Kaya ang sarap lang sa pakiramdam. At sumasarap lalo yung pagkain dahil sama-sama kayo ng pamilya. O diba, wala nang hahanapin pa. Char! Maya-maya konti, dumating na rin yung pinsan ko kasama yung asawa niya. Last minute ko lang talaga siyang inaya, mga 3 araw bago ang trip. Pero buti na lang at nakasama siya dahil malapit lang naman siya rito sa Pangasinan. Pagdating nila, pinakita ko rin ang room nila. Halos pareho lang din naman sa room namin. Dahil dalawa lang sila, dun sila mag-i-stay sa couple room na katabi lang din namin. Ang kaibahan lang dito, yung sink nila ay nasa labas. Tapos pagpasok dito, bubungad agad yung malaking kama na nakalagay sa papag. Actually, may pull out pa yan. Tapos, dito naman yung kanilang toilet and bath. Dito sa room nila, meron palang half body mirror. At dito na lang nagtatapos ang day 2 vlog natin. Sa susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo ang mga naging activities namin pagkatapos ng lunch. Ayun, thank you for watching. See you in the next one. Bye!